Napilitan na rin akong sumunod pero tumakbo ako dahil baka mabasa ang laman ng bag ko. Sa pagtakbo ko ay nalagpasan ko si Puti na naglalakad na lang na para bang wala na sa kanya ang mabasa ng ulan. Sira ulo ko talaga! Sigaw ko sa kanya pero huminto na rin ako sa pagtakbo. Hinintay ko siya. Iba ang itsura ng mukha niya noon. Para siyang umiiyak pero syempre, hindi mo makikita ang luha niya dahil sa ulan. Tol, ayos ka lang ba? Tanong ko. Nakatingala siya pero talagang mapait ang itsura niya. Umiiyak ka ba? Sigaw ko ulit. Pero parang hindi niya ako naririnig. Sa halip ay inakbayan niya ako at tinatig-tatig pa niya ang balikat ko. Lalo akong nalito. Lalo na't naglalaro sa isipan ko na dalawang tao ang nakita kong umiyak. Una si Ella. Tapos si Puti. Ang naitanong ko sa sarili ko noon ay, ano bang meron sa ulan? Bakit nag-iiyakan ng mga tao? Si Puti parang nahuhulaan ko ang pagluha niya. Naaawa siya sa sarili niya na walang ina, walang ama. Pero nagtatapang-tapangan sa pagharap ng buhay na mag-isa. Kaya kapag may pagkakataon siyang umiyak, sa ulan siya umiiyak para hindi makita ang kanyang mga luha. Noong bago pa lang sumapit ang graduation matapos lang ang huling exam, ay hindi na pumasok si Puti. Panay ang lusong niya sa bukid dahil gusto niyang bumili ng bagong sapatos at pantalon at polo para sa graduation namin. Hindi naman siya nakikipag-practice sa graduation pero nagmarcha pa rin siya noong graduation na. Kasama ni Puti si Aling Edad noong araw ng pagkatapos namin. Si Aling Edad ay asawa ni Mang Arlo na nagturo kay Puti ng pagtugtog ng saxophone. Si Aling Edad ang pinakamalapit na babae kay Puti noon. Ayaw naman daw kasi ni Fortune na samahan si Puti sa graduation namin. Hanggang noon ay kinahihiya pa rin kasi ni Fortune ang pagkabulag ng isang mata niya. Noong matapos ang graduation ay malungkot na si Puti. Alam kasi niyang hanggang doon na lang ang buhay niya dahil noong high school nga ay hirap na siya. How much more kaya kapag college na? Halos araw-araw siya sa bukid noong bakasyon. Noon na rin kami natutong uminom ng alak. Pero kahit papaano ay alam ko namang pag-aaralin ako sa college ng mga magulang ko. Sa tulong pa ng ate ko na nasa Hong Kong noon. Si Ella, hindi na rin daw mag-aaral ayon kay Noemi. Lahat silang magkakapatid ay hanggang high school lamang. Hirap din kasi ang pamilya ni Ella at may sakit pa ang tatay niya. Ganon nga ang nangyari noong pasukan na. Iniwan ko sina Puti dito sa baryo, pati si Ella. Nagtungo ako sa kalapit na bayan upang mag-college pero tuwing Sabado ay umuwi din ako dahil parang nami-miss ko lagi si Puti at lalong-lalo na si Ella. Okay din lang sana sa akin kahit hindi na rin ako mag-college. Pero may pangarap ako. Lalo na noong malaman ko na hindi na rin mag-aaral si Ella. Ang pangarap ko noon ay magtapos ng college at magkaroon ng magandang trabaho. Saka ko liligawan si Ella. Aalayan ko si Ella ng magandang buhay para hindi habang buhay siyang mahirap. Ganito ang pangarap ko noon, kabarangay. Dahil sa pagmamahal ko kay Ella, ay kasama siya sa pangarap ko at siya ang inspirasyon ko. Maraming magaganda akong kaklase, pero iba talaga si Ella para sa akin. At
At marami na rin akong nakikilalang ibang kaibigan o barkada. Pero iba din si Puti sa pagiging natural, pagiging honest. Kaya tuwing Sabado ay makikita mo na ang ngiti sa labi ko. Dahil uuwi na naman ako dito. At makikita ko na naman ang lihim kong mahal na si Ella. At ang kaibigan kong si Puti. Kala ko di mo kaya maghintay. Natuwa ako noong malaman kong close na ulit sina Puti at Ella. Nadatnan ko kasi naglalabas si Ella sa poso sa likod ng bahay nila at binobombahan naman ni Puti ang poso. Walang t-shirt si Puti noon, kaya't kitang-kita ko kung paano lalong gumanda ang pangangatawan niya. Sa mukha niya, halos walang nagbago. Hindi ko matanda ang nagpahaba ng buhok si Puti. Mula noong maliliit kami, halos kalbulagi ang gupit niya. Nabagi naman talaga sa mukha niya. Si Ella naman ay maganda pa rin kahit na hindi nakapag-aayos dahil nandito naman siya sa baryo at gawaing bahay ang lagi niyang kaharap. Uy! Engineer! Ganito ang bati sa akin ni Puti kapag magkikita kami tuwing Sabado. Si Ella naman ay laging nangangansyaw. Wala man lang daw akong pasalubong sa kanya kapag numarating ako. Pasensya na ha. Saktong-sakto lang ang allowance ko eh. Sagot ko naman. Pero mula noon ay nagtitira na ako ng kahit na magkano lang para makabili ako ng pasalubong para kay Ella tuwing Sabado. Pulboron, chocolate o kahit ano. Natutuwa naman siya pero mas maraming nakakain sa Puti sa mga pasalubong ko. Masaya kami lagi pero bigla na lang nagbago ang pakiramdam ko noong makita ko silang magkatabi sa isang upuan sa ilalim ng mangga. Hawak ni Puti ang kamay ni Ella at magkatitig sila habang nag-uusap. Kay lakas ng kabog ng dibdib ko. Nasaktan ang puso ko at hindi na ako tumuloy. Nakadama ako ng selos dahil sa ideya na hindi na lang sila magkaibigan at masakit sa akin na ang best friend ko pa ang makakaagaw ko sa puso ng lihim kong minamahal. Hindi na lang sila magkaibigan at masakit sa akin na ang kaibigan ko pa ang makakaagaw ko sa puso ng lihim kong minamahal. Goodbye dear my trusted friend. Mula noon ay nawalan na ako ng ganang makasama sina Puti at Ella. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanila pero ayoko lang ng lalong nasasaktan sa pagsama pa rin sa kanila at nakikita kong silang malapit na malapit sa isa't isa. 3 weekends nang hindi ako nagpapakita sa kanila hanggang sa mismong si Puti na ang nagpunta sa akin isang gabi ng Sabado. Masyado ka yatang busy. Hindi ka nagpapakita. Bati niya. Tinatamad akong tingalain o sulyapan man lang ang mukha niya. 5'5" lang ang height ko at siya ay 5'10". Noong pareho kaming 17 years old pa lang. Wala lang akong ganang lumabas. Mahinang sagot ko. Kilalang kilala kita, Lay. Umiiwas ka kapag ayaw ka sa isang tao. May nagawa ba akong mali? Tanong niya. Prangka at natural si Puti. Sanay ako sa ganong ugali niya. Hindi ako sumagot kaagad pero nagawa kong maging prangka din sa kanya.